In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. For our reflection for Tuesday, we will reflect on our being. For we are called to be, but we are conscious about what we are doing. But we are called to celebrate our being. Ang pagtingin natin sa ating sarili, kuminsan, parang ang halaga ng tao, depende kung anong ginagawa mo. Parang I see your value according to what you do. Kaya nga tanong ngayon, pag nakita yung mga tao, sinasabi, how do you do? Without saying it, what do you do? Anong ginagawa mo? Kung minsan yung iba pa, mabibigay ng calling card. Manager ako sa bangko. Principal ako sa eskwelahan. Supervisor ako sa aming opisina. Ako ay general manager. Minsan nagmisa ako sa isang, nag-bless pala ako sa isang kumpanya. Dito sa Clark. Itong mga taong lumalapit sa akin, napaka-conscious nila sa kanilang title. Sabi lang, ako yung general manager dito. Ako yung CEO dito. Ako yung representative sa sales. Ano lang po ako, magbe-blessing lang naman po ako. They're so conscious about their title. Ganyan yung mga tao ngayon. What do you do? Manager. What do you do? Supervisor. What do you do? Boss. Para, kumisan pag ganito, could that be our ultimate destination? Doing the workforce is ultimately towards that destination. Kaya ba pinapaaral mo yung manak mo sa kolehiyo, sa magandang eskwelahan, para they will do something good? Okay din yun. They will join the workforce. Anong gagawin mo? Pag natapos ako, lawyer ako. Pag natapos ako, doktor ako. Pag natapos ako, nurse ako. Engineer ako. This perspective are functional. Anong ginagawa mo? What do you do? Parang ganito ang tingin pataw sa sarili. Kaya nga, doing, the success is achievement as a result of many achievements. Kaya mas maganda kung marami ka nagagawa, more feathers on your hat, parang yung tagumpay sa atin. Kung ano yung ginagawa mo o kung ano yung nagawa mo. Yan ang halaga ng tao sa pagtingin ng tao ngayon. It's your achievements, the results, your output. That's the aim of doing. To be a winner, to be a champion, or to be better, or to be promoted. Yun ba talaga ang ginagawa mo, ang halaga mo, ang tagumpay mo, kung ano yung ginagawa mo? Kung minsan nga, napaka-conscious ng mga tao. Halimbawa sa Olympics, yung Olympics, yung number 1, yung gold medal, di ba? Tapos yung ikalawa, silver medal. Yung number 3, bronze medal. Kung minsan daw, mayroong study, may research. Siyempre, pinakamasaya yung gold medal, number 1. Pero may nagsabi, yung pinakamasaya sa dalawa, yung silver at saka yung bronze, mas masaya daw yung number 3, yung bronze medalist, kaysa sa silver. Alam niyo po bakit? Kasi daw, yung silver medalist, sasabihin niya, konting-konti na lang, konting-konti na lang, ako na yung champion. Konti na lang. Sayang, hindi ako naging champion. Silver lang ako. Di ba? Pero daw yung bronze medal, yung number 3, sinasabi niya, mabuti na lang. Nasabit pa ako. Mabuti na lang, may medal pa ako. Sometimes we are very competitive. Be careful. Baka sa tingin ng halaga mo sa sarili mo, o
o sa mga anak mong gusto mong maging successful, they might forget the value of their person. It's not what they do. It's more than that. It's not about what you are doing or what you have done. Paano? Realistic concerns of persons on doing. Paano yung mga taong pagtingin nila sa sarili na kung ano yung ginagawa nila? Ako manager. Ako yung boss. Major General po ako. Ako ay presidente ng kumpanya. Vice President ako ng aming organisasyon. When you look at persons from that perspective of success and failure, paano kung nagkasakit ka na? Yung dati mong ginagawa, hindi mo na magawa. What if you're already sick? And you're not in charge anymore? Dati kang general manager. Dati kang presidente. Dati kang general pero ngayon, may sakit ka na. Paano yon? Pasyente ka. How do you recall that? Gusto sabihin, failure ka na? Kasi you cannot do what you used to do? Hindi mo na magawa ang dati mong ginagawa? Ganun ba tayo? Maybe if you are a utilitarian society, pwede yun. Yung halaga ng tao, depende kung ano yung ginagawa mo. Sana makita ho natin kung minsan nagkakaproblema tayo sa konsepto na I am in charge. Hawak ko to. Akong bahala. When we have lost the grip, no? Yung hindi na natin hawak-hawak. The problem with doing is when we lose our grip. Pag nagkasakit ka na, hindi na ikaw yung in charge. What do I mean? Meron ka minsan inanoint. Hindi sa Pampanga. Outside Pampanga. Mayaman po sila. Actually, yung mas in charge sa kanilang yaman, yung babae. Yung anak niya, kaibigan ko, sabi niya, Father, pwedeng paano si nanay ko? Oo, sabi ko. Kala ko, Pampanga lang. Ngayon pala, hindi man sila taga Pampanga. May pasubo ko. Sumakay na ako kagad sa sasakyan. Hindi ko tinanong kung saan. Outside Pampanga. Pero outside Pampanga, mayaman sila. Alam nyo, anong business nila? Malalaking grocery. Maraming grocery. Malalaking grocery. Malami silang truck nagdi-deliver. Nagdi-deliver sa mga sari-sari store, mga ibang grocery sa probinsya nila. Kaya yung babae, siya in charge. Siya yung general manager. Pag tinaas niya yung kamay niya, mabubuksan yung mga tindahan. Pag binaba niya yung kamay niya, sasara yung mga tindahan. Pag kinan niya yung kamay niya, hihinto lahat, magiginig sa kanya. Very powerful. Alam niyo po, nung inanoint ko siya, may edad na rin yung nanay, na-stroke din po siya, kamukha ako na-stroke. But you know, I felt the pain, not because may stroke siya. Habang pinagdarasal ko siya, nararamdaman ko nung masakit sa kanya, hindi na siyang in charge. Kasi pag na-stroke ka, kamukha nung na-stroke ako, hindi mo man maitas ang kamay mo, paralyze ka ng konti, magpaparalyze ka. She was very disappointed. It was very painful. Dati pag tinas na yung kamay niya, bubuksan yung tindahan, sasara yung kamay niya, bababa. Pag hihinto lahat yung delivery. Pag hinto kayo, hinto. Pero ngayon, kamay pa lang niya, hindi na sumusunod sa kanya. Katawan pa lang niya, nemaminto yung katawa na. Nanatalaga ding sarili niya. That is very painful. You know why? Depende kasi sa halaga niya ang ginagawa niya. Pag ngayon, ganyan ang pagtingin mo sa sarili mo, darating panahon, napakasakit ang magkasakit. Ayaw na ayaw mo magkasakit. Kasi gusto mo, ikaw yung may hawak ng buhay mo. You are in charge. Pero darating ang panahon,
we will become a patient. Magkakasakit tayo when we lose our grip. Ano pa po? Problems with doing when we are people with disability. Or maybe when we are poor. Halimbawa ako, may disability po ako. Kaya nakatayo po ako dito, pero nakahawa ko dito. Kasi nawalan na po ng balance. Kung tatanggalin ko yung kamay ko, pwede naman, pero pwedeng matumba ako. Kaya pag may mga hagdanan na ganyan, walang grip, humahawak ako sa mga altar servers. Hindi ko kayang mag-isa. Dati nagbabadminton po ako. Dati biking po ako, biking, ha? Dati po, nagja-jogging-jogging pa po ako. Ngayon, konti-konti na lang. Hindi ko na magawa yung dati kong ginagawa. There's disability in me. It may come the time, baka dumating din sa tayo sa ganyan. Napakahirap, di ba? Napakasakit. But we have to accept ang halaga ng ating pagkatao, hindi naman po yung kunong ginagawa natin. Kaya minsan, papansin ho natin, yung mga taong may sakit, may init yung ulo. Bakit? Hindi naman dahil galit sila sa'yo. Galit sila sa kalagayan nila. They are disappointed with their situation that is beyond their control again. Even the poor people, they feel their value and dignity is low because they could not go where they want to go, do what they want to do, because they don't have the money. Kunyari, dati mayaman ka, pumapasyal ka, pumunta ka sa mga restaurant, gumagastos ka, biglang humina yung business, nasara yung trabaho, nasara yung negosyo, wala ka ng pera. Do you feel yung halaga mo bumaba rin? Kasi hindi mo na mabili, magawa, mapuntahan, at ma-afford yung dati mong ginagawa. Ganyan ang problema. Pagtingin natin, ang halaga ko kung ano yung ginagawa ko. Kaya kung minsan, mahirap yung, pati yung pagtulog, hindi natin ginagawang mahalaga. We do not sleep well, and we do not rest. Para bang hindi natin pinagmamalaki that we are well rested. Kung minsan nahihiya tayo, nakatulog. Halimbawa sa Sapang Bato, nagmimisa tayo, may nakatulog. Huwag niyo silang gisingin. Kunyari, nag-homily ako, nakatulog sila. Okay lang yun. Huwag niyong gisingin. Hanggang matapos yung misa, isara natin yung simbahan, maiwan siya dyan. Kakainin siya ng lamok. Hindi, I'm not saying, you feel guilty pag nakatulog ka. Anong masama nun kung pagod ka? Anong masama nun kung maganda yung boses ni Father, nakatulog ka? I mean, minsan daw may isang tao, nagko-complain daw sa doktor. Sabi niya sa doktor, Dok, ang Paris Priest namin, nakakaantok. Pag nag-homily na siya, natutulog na ako. Ang hirap pa naman, ang haba ng homily niya, kaya mahaba yung tulog ko. Talagang Paris Priest namin yan, Father. Sabi ng doktor, walang utang na loob. Nakakatulog ka na, galit ka pa. Yung ibang pasyente ko, nagre-request ng reseta, bumibili ng gamot para lang makatulog. Ikaw, nagsisimba ka na, nakakatulog ka pa. Pagbalik ka sa Paris Priest mo, magpasalamat ka. Sometimes we do not even value rest. Ako sa mga estudyante ko, sinasabi ko, huwag niyo sabihin sa akin, pinagpaguran mo yung thesis mong yan kasi hindi ka natulog, napuyat ka, tinapos mo. Hindi ako bilib nun. Pag sila, Father, ito yung thesis ko. Napuyat ako dyan, hindi ako natulog. 2 araw, tinapos ko. Binigay ko yun 6 months or 5 months. It's a paper for the semester. Tinapos niya daw kagabi. -5 na kagad. Hindi ako bilib sa gawa ng mga taong puyat. I mean,
we do not value rest. Pinagmamalaki natin, hindi ako natulog. Napagod ako. Puyat ako sa trabaho ko. No. We need to rest. To be able to decide well. Ako, hindi na ako nagkakape paggabi. Dati, pakape-kape po. Medyo bata-bata po ako, pare. Coffee-coffee. Ngayon, hindi na po. Malamig na tubig na lang. Kahit siya, hindi na rin po. Kasi hindi ako nakakatulog eh. Di ba pag may edad ka na ng konti, you value rest. Yung bata, hindi natutulog. Sabi nga nung isang nabasa ko, yung mga tao ngayon daw, panahon natin, 2020, 2022, tayo daw sa lahat ng mga tao pinakapuyat. Bakit? Gabi na, nakasinding ilaw. Gabi na yung TV, hindi pinapatay kasi 24 hours na. Di ba nung bata tayo, yung television hanggang alas 12? Tapos tutugtog na yung pambansang awit. Tapos mayroon ng closing prayer. Alam ko na naman nun. At saka yung channel nun, di ba lang yata eh. Ngayon yung channel, more than 100. Iba pa yung Netflix, no? Kung gusto mong music, hanggang gusto mo, yung Spotify, pa. Kaya hindi natutulog yung mga tao. Manunod ka na sine, hanggang gusto mo. Tapos, ito pa. Nung tayo nagkakape pag umaga, para magising tayo, di ba? Dahil bagong gising. Ngayon, gabi na, mga bata dito, gabi na, nagkakape pa. Do you expect to sleep? Mga tao ngayon daw, puyat. We are not well rested. Paano kung nag-retire ka na? Malaking problema yung retirement. Halimbawa, dati kang manager ng kumpanya. Dati kang supervisor sa opisina. Nag-retire ka na. Sino ikaw? Wala na. Anong halaga mo? Pag pinagmamalaki mo lang kung ano yung ginagawa mo, kumisan. Sorry. Allergy po ako sa face mask ko. So, pag hindi ka conscious sa ginagawa mo, ay trabaho lang to. Pag masyadong pinapasok sa ulo mo, nakumbos dito. Pag wala na yon, paano ka? Minsan, may isang parang matas yung ranko. Nag-retire na siya. Wala na siya sa opisina. Nagbalik sa opisina nila, dating boss. Yung security guard, bagong agency. Hindi kilala. Sabi daw nung security guard, "Sir, ano po yung kailangan nyo?" Siguro, no offense siya, dati siyang boss eh. Dati pag dumarating siya, ngayon, sino po kayo, sir? Diba? Ano po yung gagawin nyo, sir? Paki-fill up, sir. Kung sino pupunta nyo. Nagalit daw siya sa security guard. Security guard, ginagawa lang yung trabaho niya. Sabi nitong, boss, hindi mo ba ako kilala kung sino ko? Sabi daw ng gwardiya, hindi ko po kayo kilala. Sino po ikaw? Kasi, sa utak natin, nasa utak natin kung anong ginagawa natin eh. Paano yung retirement? Ma'am teacher, may kasama ko sa St. Jude. Ang tagal niya sa DPWH, engineer. More than 40 years siya sa government. Nag-retire na siya. Nasanay siya, Monday, maliligo, mag-almusal, magbabarong, kukunin yung bag, lalabas. Sabi ng asawa niya, "Nuka munta." Ay, pala na yan. Retired na ako pala. Retirement is also a question. Sino ka? Pag hindi mo na ginagawa ang dati mong ginagawa. Dapat makita mong sarili mo lagpas sa ginagawa mo lang. Minsan, may isang regional director ng isang opisina, department sa Pampanga, ay sa regional office dun sa Sakop. Marami po pinagmimisa dun eh. Nag-retire po siya.
Sabi nung anak niya, kaibigan ko rin yung anak niya, Father, itong nanay ko, galit na galit. Parating mainit yung ulo sa bahay. Dati hindi siya ganyan. Ngayon, pati siyang galit ang nanay ko. Yung nanay niya, yung nag-retire ng regional director. Minsan nga, umuwi ako sa bahay, binibisita ko siya. Pagkabukas ko pa lang sa pintuan, sabi niya, may kong kapakit. Pati ako natamaan. Pati sa akin, nagalit. Alam niyo, sabi ko dun sa kaibigan ko, siyempre, ilang taong regional director yung nanay mo. Yung mga kausap niya, provincial directors. Yung staff niya, UP graduate. Yung mga staff niya, magagaling. Kausap niya, kasambahay. Ngayon, kasambahay. Hindi naman sila UP graduates. Hindi naman sila provincial director. Kaya siguro she has difficulty kasi yung buhay niya yung dati pa rin. Retirement is a big problem. But I want to tell you, happiness is not only an external condition. Kaya masaya ako dahil na-promote ako. Kaya masaya ako dahil malakas ako. Kaya masaya ako marami akong ginagawa. Kaya kung wala ka ng ginagawa, sabi nga nung direktor namin sa seminaryo, ang pangalan niya, Father Ninoy Canlas, naging director namin sa theology. Sa theology, ako yung presidente ng department noon. Meron na kaming programa. First year, CPE, Clinical Pastoral Education. Tapos second year, Parish Apostolate. Third year, may training sa Loyola School of Theology for Counseling. Fourth year, mayroong liturgy formation. And diaconate, parokya na naman. Meron po kaming programa every summer. Hindi kami nagsa-summer vacation. Basta summer, may activity kami. Nung siya pag-upo niya bilang director, tinanggal niya lahat yung activity namin. Ay, Father, sabi ko, nakaprogram na po yan. Nakareserva na po yan. Naka-enroll na po kami this summer. Sabi ni Father Ninoy, tanggalin nyo yan. Gusto ko ngayong bakasyon, magbakasyon kayo. Pero Father, anong gagawin namin? Sabi ni Father Ninoy, oo nga yan. Ang tanong, hindi naman kung ano yung gagawin nyo pag busy kayo di ba? Ang tanong, what do you do when you have nothing to do? Anong gagawin mo pag wala kang gagawin? You are at a loss, di ba? You cannot handle your time. You can manage yourself. Because I believe happiness and fulfillment is not only external on what we do. Minsan mayroon akong kaibigan na pare, si Father David, Pari Put Lourdes, Paris Prismo Edwin. Pinalitan ko siya bilang assistant director sa SACOC. Sa kwarto niya, meron siyang iniwan na poster, parang ganyan. Nakakita na po kayo natutulog na pusa. Yung pusa pag natutulog parang namatay, Kuminsan nasa ilalim ng lamesa, kuminsan nasa mga tsinelas, kuminsan nakasabit na ganyan. Meron siya poster natutulog na pusa. Tapos nakalagay, for a heart at peace, every place is a home. Can you repeat that? For a heart at peace, every place is a home. Pag mapayapa ang puso mo, kahit saan, masarap ang tulog mo. Totoo naman, ganyan yung pusa. Meron pa po ibang picture yan, ang sadet. Pag natulog yung mga pusa, tignan nyo, para bang walang problema. And sometimes tayo, maganda na yung kama mo, may electric fan ka na, pero hindi ka pa rin makatulog. Baka naman may kulang sa kalooban mo at sa isip mo. Kailangan mo lang magpahinga. Kasi gusto natin parating tayong may ginagawa. Busy. Meron pong pagtingin, yung karangalan ng tao, depende sa ginagawa. Marangal ka,
kasi mataas ang posisyon mo. Mas marangal ka sa akin kasi may titulo ka. Hindi po totoo yun. Ang karangalan ng tao, pagkasilang mo, nasa yun ang karangalan mo. Kahit hindi ka pa nakapag-aral, kahit bata ka pa lamang, human dignity is given and it is constant. Hindi nagbabago yan. Manager ka, marangal ka. Nag-retire ka na, marangal ka pa rin. Malakas ka, marangal ka. May sakit ka na, marangal ka pa rin. It is not what you do. It is in your being. Even in prayer, holiness is not about our pious action. It's not what you do that makes you holy. Halimbawa, nagsisimba ka araw-araw, nakakapagbanal po yan, nakakatulong. Nagdirasal tayo, nakakatulong po yan. Alam niyo po, ngayon sa Sapang Bato, magmula kahapon, matraffic na sa Sapang Bato. Hindi po traffic ng mga sakyan. Traffic po ng mga nagdadala ng cruise. Matraffic po kanina dyan. Hindi ako makalabas kasi yung mga nagdadala ng cruise. Harap-harapan pa, papunta dito. Nakakapagbanal ba yon? Siguro. Opo. Pero kahit hindi mo ginagawa yan, pwede ka maging banal. It is not what you do only that makes you holy. Tingnan niyo po ito sa Mateo 8. Ay, 18, sorry. Matthew 18. Tinanong, Jesus, who is the greatest in the kingdom of heaven? Panginoon, sino ang pinakamarangal sa kaharian ng Diyos? And at that time, the disciples came to Jesus and asked him, who then is the greatest in the kingdom of heaven? Jesus called the little child. Kumuha siya ng malit na bata. Malit na bata naglalaro dyan. Inilagay sa gitna nila. Sabi niya, truly I tell you, unless you change and become this little child, you will not enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes lowly position of the child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes such one child welcomes me. Who is the greatest? Ikaw, ako. Nung bata pa tayo, marangal na tayo. Ito kasing bata, wala pang ginawa yan eh. Hindi pa man marunong maghugas ng plato yan. Hindi pa man nagbibigay ng sweldo yan. Wala pang grades yan. Hindi pa siya masasabing ang dami ko nang nagawa. Hindi po. Nananatili. The greatest in the kingdom of heaven is a child. Kaya pag nananatili kang the humility of the child in your heart, you recognize your greatness. Kumisan kasi ang buhay natin, hindi tayo nabubuhay ngayon. Nabubuhay tayo sa nakalipas. Ang tawag dyan, I have a glorious past. Hindi mo ba ako kilala? Akong dating manager dito. Dati kaming mayaman. Dati akong sikat. Nabubuhay tayo sa nakalipas. Pero meron din naman tinatawag na traumatic past. Ayaw ko nang lumabas, nasaktan na ako. Ayaw ko nang makisalamuha, niloko na ako. Ayaw ko nang magtiwala, naabuso na ako. You may live in your traumatic past. And that is a fixation. Kasi mabubuhay ka sa nakalipas. Yatap panahon ni. Ito ko kalupang ini. Pero nung bata kasi ako, mahirap lang kami. Nung bata ako, niloko lang ako ng mga kamag-anak namin. Nabubuhay ka sa nakalipas. Meron nang nabubuhay sa bukas. Yung tao dito, yung yesterday people, at saka yung tomorrow people. I have a promising future. Di ba ako kilala? Magdodoktor ako. Magpipiloto ako. Pupunta ako sa Amerika. Kukunin ako ng kamag-anak ko sa abroad. Or meron din namang natatakot sa kinabukasan. Ayaw ko nang lumabas. Baka meron na naman bagong virus. Ayaw ko nang magsimba face-to-face sa mga nagsisimba online. Ayaw ko nang pupunta sa simbahan. Baka mahawan ako. Ayaw mo na lumabas sa buhay mo dahil natatakot ka sa kinabukasan.
These are fixations. They call them yesterday people at saka yung tomorrow people. You know, we are called to live in the here and the now. Mabuhay ka ngayon at dito. Tama na yung nakalipas mo. Kasama yon, you will learn from your past. Mangarap ka, huwag kang matakot, pero mabuhay ka ngayon. Life is experienced as an eternal now. Meron pa kayong nabubuhay kayo ngayon, nakalipas. Tapos na yun. You cannot change it. Nabubuhay ka bukas, hindi natin alam. Nasa kamay ng Diyos. Ang nasa kamay mo lang ngayon. Make a choice. Enjoy it. Kung minsan nandito tayo, inisip natin, kita kayang ulam, luto na kaya? Hindi kaya nga anak ko, itang anak kong pinipi. Makasable po ta, dapale ko. Nandito ka niyan, pero yung buhay mo, nandito mamaya. Our life is an eternal now. People do not live because some live in the yesterday and some live in the tomorrow. Sabi po ng isang Dr. Tony Ledesma, siya po yung director ng Human Resources of Southeast Asia, if I'm not mistaken, Rural Asia, founder and advisor. Namatay na po siya, si Tony Ledesma. Siya po yung ghostwriter ng mga obispo at saka mga kardinal. Yung mga homily na magagaling, siya po sumusulat, si Dr. Tony Ledesma. Nakabase po siya sa Manila. Pero nakapag-asawa siya ng taga-Angeles. Ang galing ng taon to. Actually, kaibigan ni Apo Seto. Inimbita ho namin siya, representing Ateneo, to evaluate our program at SACO. It was a 5-year program called Kayagape. It was funded by Norway. Maraming pera tumasok dito, millions. Meron kaming cooperative, meron kaming women's empowerment, meron kaming environment protection, meron kaming scholarship, mga trainings, napakaraming components ng program. In-evaluate po namin, pina-evaluate namin sa mga Ateneo, yung tinatawag ng isang institute sa Ateneo Social Development. Nang nag-report po sila, ang ganda ng report, matas yung evaluation namin. Anak ko kaya bang may dagul kubus po sa yarong. Kasi I'm very proud. Ako yung director nung program. Tapos, I'm very happy. We are successful in a sense. Pati yung mga taga-Norway, mga funder. Alam niyo po si Dr. De Mesa, matanda na po siya noon. Sabi niya, "Congratulations, Father Deo! Congratulations, the team of Father Deo! Congratulations those who work for this successful program of SACOP and Kayagape, and those who funded this program from Caritas Norway. But this is my question. You have achieved so much, but after all of this, what have you become? Ang dami nyo nang magawa. Successful. Congratulations. Pero ikaw, kumusta ka na? What have you become? Kumusta na ang pagkatao mo? Are you now proud? Or true proud of yourself? Mahalaga din the transformation in our person. Hindi lang yung pagbabago sa parokya, pagbabago sa ating simbahan, pagbabago sa ating mga programa at kalikasan. Ang pagbabago ng sarili ay mas mahalaga. Pwede rin sabihin ng Diyos sa iyo yan, ang dami mo nagawa. You achieve so much. Ang dami mo nang matatagumpay na ginawa. Pwede mo pang ipagyabang yan. Salamat sa Diyos. Pero ang tanong, ikaw, kumusta ka na? Ito ang ating pinagdiriwang. Dahil kung minsan ang buhay natin parang arko. Alam niyo po yung arko? Yung katabi ng McDonald's, yung isang arko.
Yung buhay natin daw parang arko. What do we mean na parang arko yung buhay natin? Kasi, yung buhay daw ngayon, yung modern thinking of doing, pag bata tayo dun sa ilalim ng arko, hindi pa tayo tumatayo. Tapos, nakakatayo na tayo. Tapos, nakakalakad na tayo. Tapos, nakakatakbo na tayo. Tapos, nakakapag-aral na tayo. Tapos, gagraduate ka ng grade 6. Gagraduate ka ng high school o senior high school. Tapos, magka-college ka na. Gagraduate ka ng college. Mayroon ka ng title. Mayroon ka ng kurso. Aba, magtatrabaho ka na. May sweldo ka na. May pera ka na. Dati wala kang pera. Na-promote ka pa. May sobra pa. Nakabili ka pa ng sasakyan. Aba, boss ka na. Meron ka ng department. Mataas na ang na-achieve mo. Congratulations! Napakataas na ng iyong achievement. Pero ngayon, tumatanda ka na. Sumasakit na yung likod mo. Dumadami na yung ininom mong gamot. Aray, 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 aray. Bumabagal ka na naman. Hindi ka na makatakbo. Dati tumatakbo ka. Ngayon, lalakad ka lang, masakit pa. Para bang yung buhay daw, parang arko? Pag ganyan? At pag ganon? Parang you don't look forward to anything else. Nothing's beautiful. I have seen everything under the sun. Kaya kung tanungin mo yung mga artista dating sikat na sikat, poging-pogi, magandang maganda, sikat na sikat, palakpakan yung mga tao, kilalang kilala. Pag tumanda na yung mga artista, hindi na kilala ng mga bata. Wala nang pelikula. Hindi na siya kilala ng mga tao. Hindi na nababanggit yung pangalan. You know, that is the most dreadful part of their life. Parang pababa na. Kaya sa Amerika, pag tinalaw mo daw yung tao, how old are you? Na-insulto sila. Ayaw nilang makilalang matanda na sila. Kasi sa tingin nila matanda, parang pababa na yung buhay mo. Ganun kasi yung pag-isip, di ba? Ganyan. Hindi po ganyan ang pag-isip natin mga taong Pilipino. Lalo na tayong Kristiyano. Ang buhay natin, hindi lang kung anong ginagawa natin. Ang buhay natin ay makahulugan. I'd like to use as life as a staircase. Alam niyo po yung hagdanan? Ang buhay natin hindi po pa ganyan. Ang buhay po natin papunta sa taas. Or maybe I would say, life is a beautiful spiral staircase. Pataas ng pataas ang buhay natin. Every step is an achievement towards a wider perspective of what is around us. Tumataas ang kalagayan natin. Hindi dahil para gusto nating makita tayo ng mga tao. Tumataas ang kalagayan natin. Mas malawak na at mas marami na ang iyong nakikita. You do not climb a mountain so that people will see you and recognize you. You climb a mountain so that you will see more and appreciate the beauty of God's creation. Ganyan ang buhay ho natin. Hindi po pataas, tapos pababa. Huwag po kayong matakot. Kahit tumatanda na tayo, sumasakit na tayo, umihina na tayo, kung ang buhay natin ay nabubuhay tayo sa ating pagkatao, not doing, but being, then indeed, we are true children of God. Kaya tignan mo, human doings, we are called human beings. Ang pagkatao natin ang mahalaga, hindi yung ginagawa natin. Hindi po human doing, kundi ang ating pagkatao mismo. Busy ka o hindi, malakas ka o mahina, bata pa, matanda, ang mahalaga, kahit saan man tayo, nakikita natin ang ganda ng ating pagkatao. Sabi po ng Acts 17:28, in God we live,
and move and have our being. Sa Diyos, tayo ay nabubuhay at gumagalaw at nakikita natin ang ating pagkatao. Sa Diyos. Hindi sa ginagawa, hindi sa posisyon, hindi sa lakas, hindi sa mga bagay na ating tagumpay. Sabi po ni Socrates, hindi po yung obispo ng Batangas, hindi po yung obispo na Socrates, no? Yung Socrates na philosopher from the ancient Greek philosophy. Sabi niya, an unreflected life is not worth living. Ang buhay na hindi pinag-isipan, ang buhay na hindi pinagninilayan, hindi man talaga karapat-dapat buhayin. May panahon ho tayo, ngayong panahon ng mga banal na araw, mga panahon ng mahal na araw. Marami tayong oras na walang trabaho, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Saway mag-isip po tayo, magpasalamat. Not only for what we have done and our achievements, for being children of God. Ito po ang ating mabuting balita. Dakal po salamat kay Katamungan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen.